let's all fix our eyes on Jesus. Lord, sa pagkakataon na ito, hayaan mo po na ang mga anak, kapatid namin na naririto ngayon, aming mga kapamilya espiritual, hayaan mo po na madala namin sila sa paanan mo. Ang presensya mo ay aming daing sa oras na ito. We have desired for your presence. We have desired for your Spirit to dwell on us. Holy Spirit, come down. Welcome you in this place. Fill us with your glory, O Lord. In the name of Jesus. Let's close our eyes. Limiin po natin, haranahin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang awitin. If God wants you to kneel down, just kneel. If God wants you to cry, just cry. Lord, here we are, begging for your mercy. Have mercy on us, for we do not know what we are doing, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Kahabagan mo po kami. Hallelujah, Lord. Hallelujah. You are welcome in this place, Holy Spirit. Father, we love you. Yes, mahal ka namin, We Panginoon. praise and we adore you. Glorify thy name in all the earth. We glorify your name in all the earth, O our Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Once again, Lord, we will welcome you in this place. Holy Spirit, dwell in us, O God. Jesus, we love you. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise and we adore you. Hallelujah, Jesus. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Jesus, hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. We glorify your name in all the earth, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we love you. We praise and we adore you. Glorify thy name in all the earth.
this place. Fall upon us, O God, in the name of Jesus. Jesus, glorify thy name. Glorify your name in all the earth. Marapat lamang na paparangalan ka namin, Panginoon. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah, Jesus. Glorify thy Marapat kang tumanggap ng papurit pasasalamat. Sa oras na ito, Panginoon, kahabagan mo ang iyong mga anak. Wala sa buhay ng iyong lingkod, sa buhay ko ang aking buong pamilya. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng aming mga kalikuan, sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon, patawarin mo po ang lahat ng mga anak mo na naririto ngayon. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Kasalanan sa aming isip, kasalanan sa aming mga gawa, kasalanan sa aming mga kaloob-looban, Lord. Forgive us. We are begging for your mercy, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Maluwalhati ka nawa sa hapong ito, sa buhay namin. Lord, patuloy kang magpala ng iyong karunungan. Yung aming mga karamdaman, pagkaluban mo kami ng kagalingan. Yung aming mga kabigatan, palitan mo ito ng kapayapaan at kagalakan, Lord. Hallelujah. As we glorify your name in all the earth, Lord. Bless your church, O God. Bless your children, O Lord. Glorify your name in all the earth. Napakabuti mo, Panginoon. Kahabagan mong bawat pamilya. Pagkaloob mo namang nasa ng kanilang mga puso. In spite of all the hardship na mayroon sila, Panginoon, bless them with strength. Bless them, Lord, with your joy. Bless them. Empower us, O God, with your Holy Spirit. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, O Diyos. Sa lahat ng panahon, you are faithful enough in spite of hardship. Salamat, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Salamat. Thank you, Lord, for your message. Thank you for your word. Thank you for all the learnings na natutunan namin sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad. Wala kaming maipapantay sa iyong kabutihan.
Yes, Lord. Alam niyo ba na ang Panginoon ay napakabuti niya? At alam niyo ba na mahal tayo ng ating Diyos? Kaya sa oras na ito, lumapit tayo sa ating Panginoon na may malinis na isip, malinis na puso, na mayroong matibay na pananalig. Ang Diyos ang sumasaliksik ng ating mga isip at puso. Kaya dapat ang makita sa atin ay ang ating pananalig sa Panginoon. Alam niyo ba na pag malakas tayo, ang layo natin sa Diyos. Hindi natin siya pinapansin. Dahil nakapokus tayo sa maraming bagay sa mundong ito. Naakala natin mahalaga. Dito tayo nakapokus. Kaya itong mga bagay na ito na pinahalagahan natin, ito yung naglalayo sa atin sa Diyos. Kahit i-invite tayo sa gawain ng Diyos, puro tayo pagtanggi. Dahil ang ating isip at puso ay nakapokus sa mga bagay na malayo sa Diyos. Akala natin napaka-importante ng ating mga ginagawa. Ngunit itong mga bagay na mahalaga sa atin, ito yung naglalayo sa atin sa Diyos. Dahil dito nakapokus ang ating mga isip. Kaya minsan, pinapalo tayo ng ating Panginoon. Para ipadama ang pagpalo ng pagmamahal. Dahil kapag malakas tayo, tumatanggi tayo sa Kanya. Puro tayo dahilan. Puro tayo abala sa mundong ibabaw. Pag may nag-invite sa atin, makinig ka naman ng salita Diyos. Kahit mayroon tayong napapakinggan, binabaliwala natin. Hindi natin iniintindi yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang pagbaliwala sa salita ng Diyos, ito'y malaking kasalanan sa Kanya. Mga bagay na kinaabalahan natin na hindi makapagdadala sa langit. Pwede naman po natin i-balance ang buhay natin. Hindi sinabi ng Lord na hindi tayo magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho para sa pamilya natin. Ngunit, higit sa lahat, bigyan natin kahalagahan ang Panginoon. At ang pagbigay ng pagpapahalaga sa Lord ay mayroong sakripisyo. Pagtitiis, kahit pagod ka, kahit busy ka, ibigay mo pa rin yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo para sa Panginoon. Kaya bago tayo lumapit sa Lord, magpakumbaba muna tayo. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na paluin ka ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Lord, pagpalain tayo. Ang totoong pagpapala, dinadala ka nito palapit sa Diyos. Dahil naiisip mo, ito'y bigay ng Panginoon.
Ngunit may mga pagpapala rin na nilalayo tayo sa Diyos. Ako po'y mananalangin. Tandaan po natin, yung tunay na pagpapala, dinadala ka nito palapit sa Diyos. Po, tandaan natin, dalawang klase ng pagpapala. Na minsan yung pagpapala na yun, dinadala ka nito palayo sa Diyos. Ito yung alok ng dyablo. Sa ating mga buhay, nakakala natin, okay lang. Ngayon napakalayo natin sa Panginoon. Ako'y manalangin, sumunod kayo sa panalangin. Panalangin na may pagsisisi, pagpapakumbaba, pagkilala sa Diyos ng buhay. Ako'y manalangin ng paghingi ng tawad sa Diyos. Alam ba kapag ang tao may sakit? At kapag pinagaling agad ng Panginoon, tatakbo yan. Babalikan niya yung dating ginagawa niya na nakapokus sa mga bagay sa mundong ito. Kaya minsan, gradual ang kagalingan. Unti-unti para i-develop ang ating panampalataya. Para i-develop yung ating mga pagtitiis sa ating paglapit sa Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin mo, Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako'y lumalapit sa iyo na mayroong pagpakumbabang puso. Patawad po. Sumunod ka sa panalangin. Patawad po sa lahat ng aking kasalanan. Yung pagtanggi ko sa mga salita mo, yung pagbaliwala ko sa pagtawag mo sa akin. Patawad po. Sa aking mga pagsisinungaling, patawad po. Sa aking pagkatakot, kawalan ng pagtiwala sa iyo, patawad po. Sa aking mga pride, pagmamataas, patawad po. Sa pagmamalaki ko, patawad po. Linisin mo ako ng banal mong dugo. Ang aking mata, ang aking isip, ang aking puso. Hindi ko, Panginoon, ang hapag mo. Hindi ko ang kagalingan mo, ang himala mo, ang kalayaan sa lahat ng aking karamdaman. At mangako ka sa Panginoon na paglingkuran mo siya habang may natira kang buhay. Pangakong huwag mong kakalimutan habang may lakas tayo, habang may buhay tayo, maghandog tayo sa Diyos. Parangalan lagi natin ang ating Panginoon. Dahil lahat ng mayroon tayo, bigay sa atin ng Diyos. Yung buhay mo, yung lakas mo, yung inahandog mo sa Diyos, bigay din yan ng Panginoon sa iyo. Wala tayong pag-aari sa mundo ito. Lumapit ka na may panampalataya. Walang pag-alinlangan. At magpalinis ka ng dugo ng Panginoon. Mula sa ulo hanggang sa talampakan, sa mata, sa isip, sa puso, sa kamay. Dahil ang mga bahaging yan naging sani ng kasalanan. Patawad po sa kasalanan, sa salita, sa gawa. Sa salita natin, minsan nagkakasala tayo. Sa mga gawa natin, nagkakasala rin tayo. Sa pagbaliwala natin sa Panginoon, patawad po, Panginoon. Yung mga kasalanan na nakaraan,
nung ating kabataan, hingin natin ang tawad sa Diyos. Holy Spirit, ilid mo kami sa aming paglapit sa Diyos. Tandaan po natin, habang pinagpapala tayo ng Diyos, lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon. Huwag natin hayaan ang pagpapala na yan ang maglalayo sa atin sa Diyos. Lagi natin parangalan ang Diyos. Lagi natin salualhati, lagi natin sasambahin, handugan, para mapasaya natin ang Panginoon sa ating buhay. At lagi kang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ating napapakinggan. Lagi mo ipagpasalamat sa Diyos. Lagi kang magpuri sa Diyos. Lagi kang makinig ng salita ng Diyos. Pa ikaw ay natututo at lumago. Lord, sa hapong ito, dinadala ko sa iyo ang mga tao. Sa iyong presensya. Hindi ko ang power ng Holy Ghost. Kumilos sa aming kalagitnaan. Pag sabing holy, banal. Holy Spirit, wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan. Inayayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Ang presensya mo, ang kapangyarihan mo. Magpagaling ka, magligtas ka, magpalaya ka, Panginoon. Sa hapong ito, ipadama mo sa amin ang tunay mong pag-ibig. Tunay mong malasakit. Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit sa akin ang lahat na napapagal, nahihirapan, lubhang nabibigatan, at sila'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam ko na kahit nakangiti tayo, mayroon pa rin kabigatan, kapagalan sa buhay. Para ito sa mga nahihirapan, sa may mga kabigatan, si Lord ay nag-aanyaya. Lumapit tayo sa unahan. At nais ko kayong ipanalangin lahat. Lahat na may panampalataya, lumapit sa Panginoon. Lumapit sa paanan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ini ko ang presence mo, ang presensya mo sa hapong ito. Ang pagkilos ng iyong walang hanggang kapangyarihan sa aming kalagitnaan. I-bless mo ang bawat lalapit sa iyo. Hindi ko ang pagtugon mo sa aming mga panalangin. Alam ba kapag lumalapit ka sa iyo, dapat may pagtsatsaga, may pagtitiis. Dahil pagpapakita yan ng iyong pananalig sa Panginoon. Pag binabasa mo ang Biblia, lahat ng lumapit sa Diyos na may pananalig, sila'y tinugon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa hapong ito. We love Niluluwalhati ka namin, pinarangalan ka namin, ipinakikilala namin ang iyong pangalan, Panginoon Jesus, sa buong mundo. Patatagin mo ang pananalig namin. Kung kulang ang aming panampalataya, dagdagan mo, Panginoon. Hingin namin, nadagdagan mo ang aming panampalataya. Kung kulang ito. Ikaw ang nakakaunawa sa aming kalagayan. At kapag ikaw ay binigyan ng load ng mga taon na gumaling, huwag mong tatakbuhan ng Panginoon.
Ikomit mo ng 100% ang buhay mo sa Diyos. At pangako ka na siya ay paglilingkuran mo habang ikaw ay may buhay. Jesus, we love you. We Pray. Umawit ka sa Panginoon. Ibuka mo ang iyong bibig. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. In all the earth. Awitan natin ang Panginoon. Glorify thy name. Glorify thy name. Tingnan mo ang awitin at awitin mo. Glorify thy name in all the Para sa may mga kabigatan, sa mga nahihirapan, lumapit kayo sa Panginoon, sa presensya ng Diyos. Love you, we pray. Paglapit na magpapakita ng iyong pananampalataya, i-receive mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. I-receive mo na may pagtitiwala. Pananalig. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Luwalatiin mo, Diyos. Parangalan mo, Diyos. Sa pamamagitan ng pagpupuri. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Ipakita mo ang iyong pagdadaga Glorify thy name. sa iyong paglapit sa Diyos. Glorify thy name in all the earth. Magpuri ka sa Diyos. Glorify thy name. O Diyos, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Paglapit na walang pag-alinlangan. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Sayasatin natin ang ating mga salwi. Glorify thy Sabi ng Biblia, kapag may pag-alinlangan, huwag mong asahan tatanggap ka ng iyong kahilingan sa Diyos. Dapat buo ang iyong pananalig. Yes, Lord. I pray na samahan mo kami sa hapong ito. I-lead mo ako, Holy Spirit. Punuin mo kami ng Espiritu Santo. Punuin mo kami ng iyong kapangyarihan sa hapong ito.
I-bless mo, Lord, ang Gonzales family. Ini ko, Lord, ang presensya mo. Ang dubling anointing mo. Madama nila yung kapangyarihan mo. Ini ko ang pagkilos ng Holy Ghost sa aming kalagitnaan. Pag sabing Holy Ghost, banal na Espiritu. Madama namin ang paghipo mo, Panginoon, sa aming buhay. Madama namin ang presensya mo sa aming kalagitnaan. Dumaloy ka sa aming puso. I-bless mo, Lord, ang Gonzales family. I-mature mo ang isip ni Sidyang, yung kanyang puso. Kahabagan mo si Sidyang Gonzales. Pagpalain mo tong batang ito. Hipuin mo siya mula sa ulo hanggang sa talampakan. I-bless mo si Janine Gonzales. Pagpalain mo siya. Punuin mo sila, Lord, ng presensya mo. Alam namin na ang lumalapit sa iyo, hindi mo binibigo. I-touch mo ang puso nila. I-heal mo ang puso nila. Ilagay mo sa puso nila yung totoong panampalataya. Palakasin mo sila. Hinay ko ang presensya mo. Hallelujah. Lord, hallelujah. Hinay ko kumilos ang Holy Ghost sa aming kalagitnaan. Holy Ghost, hipuin mo kaming lahat. Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hindi ko ang power ng Holy Ghost sa aming kalagitnaan. Holy Ghost, I pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ, madama nila yung presensya mo, kapangyarihan mo, patatagin mo ang kanilang pananalig. Magkaroon sila, Lord, ng matibay na pananalig sa'yo. Ang mga blessing mo ay mataglay namin, matanggap namin. I-receive natin yung healing, i-receive natin yung pagpapala ng Diyos na pangako kay Abraham. Galatians chapter 3 verse 13-14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan upang ang pagpapala ng pangako ng Diyos kay Abraham, kamta na mahintil, sa pamagitan ng pananalig at ang Espiritu Santong ipangako ng Diyos. Kamta natin sa pamagitan din ng pananalig. I pray, Lord, patitibayin mo ang aming pananalig sa'yo. I-bless mo kami. Hindi namin ang kalooban. Alam namin na mahal mo kami, Lord. I-touch mo siya. Mula sa ulo hanggang sa lampa. I-receive mo yung kagalingan. I-receive mo yung mga blessings ng Lord. Yung mga pagpapalaan ng pangako ng Diyos. I-touch mo, Lord, yung kanyang daluyan ng dugo. I-normal mo ang pagdaloy ng dugo sa kanyang ugat. Muli mong buhayin ang kanyang ugat. Muli mong buhayin ang kanyang mga muscle joint. Palakasin. Pagpalain mo yung kanyang na-paralyzed na katawan. Muling pagdaloy ng dugo.
sa kanyang ugat. I rebuke high blood. I rebuke paralyzed. Pinapatay kita. In Jesus' name. In Jesus' name, pinapatay kita. Lord, i-touch mo siya, i-heal mo siya. Touch mo. I-touch mo siya, Lord. I-touch mo. I-touch mo. I-touch mo siya, Lord. Ugat, mabuhay ka. Muscle, mabuhay ka. Dugo, dumaloy ka sa ugat. Paralyzed, I rebuke. Out! Out! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, i-heal mo yung kanyang ugat. Muling mag-normal ang pagdaloy ng dugo. Pinapatay kita. I-rebuke kita. Stroke, paralyzed, out! Paralyzed, out! Huwag kang mag-alinlangan. Magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay nagpapagaling. I rebuke paralyzed. I rebuke high blood. I rebuke para sa ugat. Lord, mag-normal ang pagdaloy ng dugo sa kanyang ugat. I-touch mo, i-heal mo yung paralyzed na katawan. Hindi ko ang complete healing. Kalakasan. In Christ Jesus' name. In Christ Jesus' name. Maging matyaga kayo sa inyong paglapit sa Panginoon. I-touch mo sila, Lord. High blood, I rebuke, pinapatay kita. In Christ Jesus' name. High blood, pinapatay kita sa ngalan po ni Jesus. Lord, muli mong buhayin ang ugat, ang dugo. Mag-normal ang pagdaloy ng dugo sa ugat. Bara sa ugat. Out! Out! Baradong ugat. Out! Out! Pinapatay kita. In Christ Jesus' name. In Christ Jesus' name. Holy Spirit, ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ako manalangin sa Diyos. Lahat na nakikinig sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa Himpapawid. Magkaroon kayo ng pananalig sa Panginoon. I-receive natin yung kayamanan, kalakasan, kapangyarihan na pangako ng Diyos kay Abraham. Deuteronomy 8:17-18. Galatia chapter 3 verse 13 verse 14. Tinubos tayo ni Jesus sa sumpa ng kusan upang yung mga pagpapala, mga blessing na pangako ng Diyos kamta na mahintin sa pamamagitan ng pananalig. Ang Espiritong pinangako ng Diyos kamtan sa pamamagitan ng pananalig. I-receive natin yung Holy Spirit sa ating buhay. Sabihin natin, receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. I pray, Lord, lahat ng tagapanood, tagapakinig natin, i-bless mo. Dumaloy sa kanila ang mga pagpapala mo. Tandaan po natin, yung pagpapala, kasaganaan, hindi tayo mailigtas ito. Hindi makapagliligtas ang prosperity. Hindi makapagligtas ang kayamanan. Ang makapagligtas sa atin ay ang ating pananalig sa Panginoong Hesus. Yung ating pagtiwala sa Kanya. Yun lang ang makapagligtas sa atin. Tandaan niyo,
ang pag-focus sa mundong ito ay kasalanan sa Diyos. Kung ito'y maglalayo sa'yo sa Diyos, yung mga bagay sa mundo ito, huwag nating masyadong pukusan. Mas pukusan natin ang Panginoon. Mas unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Salamat po, Lord. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano yung tama. Mas mahalin natin ang Diyos. Mas ibigay natin ang Diyos kaysa lahat ng bagay sa mundo ito. Ang focus natin ay sa Panginoon lamang. At idadagdag lamang ng Panginoon yung mga bagay sa mundong ito. Kaya maraming pinapalo si Lord. Pagpapalo na mayroong pagmahal, ginigising ang tao, paipakita na walang mangyari, walang magagawa ang mundong ito. Matthew 16 verse 26. Paano mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang buhay man niya ay mapahamak. Anong ibabayad mo sa Diyos? Hindi mo kayang bayaran ng Diyos maliban lang sa iyong panampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Na siya magdala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Hindi kayang bayaran ng Panginoon. Isang paalala yan mula sa banal na Espiritu. Lord, I pray na i-touch mo, i-heal mo lahat na nakaranas ng kirot, matinding kirot. Pawiin mo, Panginoon. Himpapawid, dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. YouTube, Facebook, Internet. Abutin mo, Lord, ang lahat ng may karamdaman. Yung mga tumor sa utak, tumor sa buto, sakit sa puso, high blood, sakit sa baga, cancer sa lapay, cancer sa atay, breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer, stroke, paralyzed. I-touch mo, heal mo. Maging yung lagnat, ubo, sipon. Pagalingin mo, Lord. Iulat mo doon sa iyong kamay. Abutin mo sila. Abutin mo sila lahat. Insomnia, diabetes, high blood, pagkapilay, pagkalumpo, pagkabingi, pagkapipi, pagkabulag, I rebuke, kinakas out kita, labas, layas, pinapalayas kita sa buhay ng bawat taong may karamdaman. Sa hapong ito, Lord, magpagaling ka. Hindi ko rin ang deliverance. Palayain mo yung mga gapos ng kasalanan, gapos ng sumpa, gapos ng pagsinungaling, takot, pag-alinlangan, gapos ng pride, mapagpataas, I rebuke out, in Christ Jesus name. In Christ Jesus name, pinapalayas kita. Pangkukulam, pananawas, anting-anting, agimat, out! Lord, hindi ko ang deliverance. Lahat ng kasalanan. Yung hindi pagkilala sa pagka-Diyos ni Kristo, out! Demonyo ka. Lumayas ka. Maniwala kayo, si Jesus ay Diyos. Hindi siya tao. Nagkatawang tao lamang siya. Patubusin ang ating mga kasalanan. Ay yung mga hindi naniwala sa pagka-Diyos ni Jesus, pagsisihan yan. Dahil kung hindi Diyos Jesus, wala kang tagapagligtas. Naparito ang Diyos upang magkatawang tao pa iligtas tayo. Lahat ng kasalanan, out! Destruction, out! Scrap, I rebuke, out! Generation curse, out! In Christ Jesus, mga bisyo, kasalanan, out! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, yung mga blessing. I-receive mo yung mga blessing. Pagpalain mo, Lord. Yung bawat sa yung kalusugan, physical, kalusugan, spiritual, i-receive nyo. Yung doubling promotion, i-receive nyo. Sa mga tapat sa Diyos, i-receive nyo yung doubling promotion.
I-receive mo yung maraming binhi, maraming tinapay. I-bless mo yung mga tindahan. I-bless mo yung mga business ng mga anak mo, yung mga negosyo. I-bless mo. Pagpalain mo, Lord. Lalo mo silang gawin tapat sa iyo. Dahil ang tunay na pagpala ng Diyos, nilalapit tayo nito sa Diyos. Pagpalain mo lahat ng mayroon kami. I-receive nyo ang pagpapala ng Diyos. Receive! Receive! I-bless nyo. I-receive nyo yung mga blessing ng Lord. At kung ano mayroon ka, pagyamanin mo. Pagyamanin mo kung ano man mayroon ka. Dahil yan ay bigay ng Panginoon. At yan ang maglalapit sa'yo sa Diyos. Huwag mo hayaan na yung mga pagpala. Ilalayo ka sa Diyos. Huwag kang papayag. Dahil ang lakas natin, buhay natin, mga hinahandog natin sa Diyos. Galing din yan sa Diyos. Bigay ng Panginoon yan para makapaghandog tayo sa Kanya. Salamat, salamat, Lord, sa pagtugon mo ng panalangin namin. I-bless mo kami lahat. I-bless mo yung YouTube, ang Facebook, ang Internet, ang himpapawid. Tumaloy ang iyong walang hanggang kapangyarihan. I-receive natin yung mga blessing, Lord. I-receive natin yung healing. I-receive natin yung deliverance. I-receive natin yung mga miracle, Lord. I-receive natin yung kayamanan, yung kalakasan, yung kapangyarihan na pangako ng Diyos kay Abraham. Receive! Receive! I-receive natin ang Holy Spirit na pangako ng Diyos. I receive! Receive! Receive it! Receive it! In Christ Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa pagtungong panay. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabihin mo, Lord, salamat. Tanda ng iyong panalig. Salamat, salamat sa pagtungong mo ng panalangin namin. Sa pangalan po ni Jesus, ang papuri, pasalamat, pagsambat, panglolati, sa tanging nag-iisang pangalan ni Jesus na aming Panginoon, aming tagapagligtas, Diyos na aming buhay. In Jesus' name. In Jesus, thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.